Umahos ang sarili kong duko sa malamig na saik. 28 taong gulang ako at naghihingalo ako sa isang kinalawang nahigaan sa emergency room ng Sanctuario Medical City. 7 buwan pa lamang ang dinadala kong sanggol sa aking sinapupunan. Bawat pahinga ko ay parang lumulunok akong basak na salamin. Kumukurap ang mga ilaw sa kisame, nagbibigay ngang maputlang anino sa mga mukha nga mga nakmamadaling nurse. Naririnig ko ang mabilis at nakakabinging tunog ng heart monitor. Bumibilis ito, nagbabala na unti-unti na akong nawawalan ng buhay. Malabo na ang aking paningin, ngunit kitang-kita ko pa rin ang kulay na sarili kong dugo. Tumutulo ito mula sa gilid na manipis na kutson na ipon sa puting tile na ospital. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Ang alaala ay patuloy na nagulit sa aking isipan na parang isang bangungot na ayaw matapos. Nagsimula ang lahat sa maliit at mainit na apartment namin sa Quezon City. Amoy mantika at amag ang ngadingding mahay na iyon. Kaninang umaga, nakita ko ang nga resibo sa bag ng asawa kong si Paolo. Mga resibong flight papuntang Boracay. Isang luxury suite sa isang 6 na bituing resort. Isang diamond necklace na nakakahalagang 100,000 piso. Lahat ay nakapangalan kay Paolo. Ngunit hindi ako ang kasama niya sa Boracay. Ang kasama niya ay si Chloe, ang kanyang kabit na nakilala niya sa isang high-end bar sa Bonifacio Global City. Nang komprontahin ko ang kanyang ina na si Rosalinda, wala man lang siyang naramdamang awa. Nakaupo lamang siya sa murang plastik na sofa, kumakain ng maubas na binili ko gamit ang sarili kong pera habang nanonood ng teleserye. Sinigawan niya ako nang sabihin kong hihiwalayan ko na ang kanyang anak. Sinabi ko na dadalhin ko ang aking sanggol at lalayo na kami. Doon nagbago ang anyo ni Rosalinda. Naging tila isang demonyo ang kanyang mamata. Tumayo siya at malakas na hinawakan ang aking mabalikat. Bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa aking balat. At nang may buong lakas at put, itinulak niya ako pababang sementadong hagdanan. Naramdaman ko ang paghampas ng aking likod sa matigas na semento, naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na likido sa aking mabinti. Narinig ko ang sarili kong sigaw, isang sigaw ngang isang inang takot na takot para sa buhay ng kanyang anak. At ngayon, nandito ako, ang sakit sa aking tiyan ay isang nakakapasong hapdi na tila pinupunit ang aking laman. Isang batang emergency room doctor ang lumapit sa aking higaan. Mukha siyang pagod at walang pakialam. May hawak siyang clipboard. Hindi niya kilala kung sino ako. Para sa kanya, isa lamang akong mahirap na pasyente mula sa squatter na walang pambayad sa ospital. Isa lamang akong ordinaryong babae na biktima ng domestic violence. Lumapit ang doktor kay Rosalinda na nakatayo ilang hakbang mula sa akin. Mahigpit na hawak ni Rosalinda ang kanyang pekeng designer bag. Kailangan natin siyang operahan agad, sabi ngang doktor kay Rosalinda. Emergency cesarean section ang kailangan natin gawin. At kailangan ng neonatal intensive care unit para sa bata dahil kulang pa ito sa buwan. Huminga ngang malalim ang doktor bago magpatuloy. Kailangan po natin ng depositong 500,000 piso bago tayo makapagsimula ngang operasyon. Patakaran po itong ospital. Ngumisi si Rosalinda. Humalukip-kip siya at tiningnan akong may pandidiri. Binuksan niya ang kanyang bag at kumuhang isang makapal at itim na card. Iyon ang aking black card. Ang limitless credit card na inisyu ng sariling pribadong bangko ng aking pamilya. Naniwala si Rosalinda na ang card na iyon ay pag-ari ni Paolo. Sinabi kasi ni Paolo sa kanya na corporate card iyon mula sa Esperia Pharma. Sinabi ni Paolo na isa siyang vice-presidente ngang kumpanya at kumikita siya ngang milyon-milyon. 500,000 piso? Tumawa si Rosalinda, isang magaspang at nakakairitang tunog na umaling-awngaw sa buong emergency room. Para sa babaeng iyan. At para sa batang kulang sa buwan. Wala kaming ganyang para sa isang pabigat. Sigaw ni Rosalinda sa doktor. Nagulat ang doktor. Mrs., mamatay po ang manugang ninyo at ang bata kung hindi natin gagawin ito ngayon din. Nawawalan na po siyang maraming dugo. Dahan-dahang naglakat si Rosalinda palapit sa aking higaan. Yumuko siya hanggang sa makalapit ang aming mga mukha. Amoy na amoy ko ang murang pabango na ginamit niya.
Mabuti pa ngang mamatay ka na lang, bulong niya sa akin. Ang kanyang boses ay punong kamandak at put para makapag-asawa ngayaman ang anak ko. Para makasama na niya si Chloe. Hindi ka nababagay sa pamilya namin? Katarina, isa kang linta na sumisipsip sa yaman ng anak ko. Isang linta. Tinawag niya akong linta, kung alam lang sana niya ang buong katotohanan. Sa loob ng 5 taon, nakpanggap akong isang mahirap at masunuring asawa. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao bilang nag-isang tagapagmanang Sanctuario Medical Group. Itinago ko ang aking bilyon-bilyong yaman. Naksuot ako ang mamurang damit, nagluto ang kanilang mapagkain, at tiniis ko ang araw-araw na pang-abuso ni Rosalinda. Ginawa ko iyon dahil gusto kong mahalin ako para sa kung sino ako, at hindi dahil sa aking pera. Gusto kong maniwala na totoo ang pag-ibig ni Paolo. Ngunit ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Si Paolo ang tunay na linta. Isa siyang social climber mula sa probinsya na ginamit ang aking lihim na pondo para tustusan ang kanyang ilusyon ng karangyaan. Pinalabas ko na ang mga perang iyon ay kanyang sweldo at bonus mula sa kumpanya. Ginamit niya ang prako para ibili nga luxury bag ang kanyang kabit habang ako ay nagbibilang ng barya para sa aming ulam. Biglang tumuno ng malakas at tuloy-tuloy ang heart monitor. Bumaksak sa delikadong antas ang aking blood pressure. Nagsimulang sumigaw ang manars. Nawawalan na tayong pulse, sigaw ng isang nurse. Kailangan na natin siyang ipasok sa operating room ngayon din. Hindi pwede hanggat walang deposito. Sagot ng doktor, bakas ang kaba sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang mabibigat na double doors ng emergency room. Ang tunog nito ay parang isang putok ng baril na nagpatahimik sa lahat. Pumasok ang mahigit 100 ng lalaki na nakasuot ng itim na suit. Kumilos sila ng may mabilis at eksaktong koordinasyon. Agad na pinalibutan ang buong lugar. Natigilan ang mga doktor at nurse. Kahit si Rosalinda ay napaatras, nanlalaki ang mga mata sa pagkalito at takot. Sa likod ng mga bodyguards, naglakad papasok si Dr. Arnaldo Villanueva, siyang Chief Medical Officer at Hospital Director ng buong Sanctuario Medical City. Isang lalaki na kumikita ng milyon-milyon. Isang lalaki na pinipilahan ng mga politiko at sikat na artista para lang magpa-check up. Ngunit ngayon, pawis na pawis siya. Namumutla ang kanyang mukha at bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Hindi niya pinansin ang emergency room doctor. Hindi niya pinansin si Rosalinda. Tumakbo siya ng mabilis palapit sa aking madugong higaan. At doon, sa gitna ng marumi at maingay na emergency room, lumuhod ang pinakamakapangyarihang doktor sa buong bansa. Patawat po, Madam Katarina, nanginginig ang boses ni Dr. Villanueva. Umalingaw-ngaw ang kanyang salita sa tahimik na kwarto. Patawat po at nahuli ako. Hindi ko po alam na nandito kayo. Hindi po kayo dumaan sa VIP protocol natin. Patawat po sa kapabayaan ng aking mga tauhan. Nalaglag ang panga ni Rosalinda. Tiningnan niya ang nakaluhod na direktor. Pagkatapos ay tiningnan niya ako at binalik ang tingin sa direktor. Hoy! Sigaw ni Rosalinda. Lumabas ang kanyang magaspang na punto. Bakit ka lumuluhod sa hampas lupang iyan? Baliw ka ba? Isa lang siyang walang kwentang asawa ngang anak ko. Dahan-dahang tumayo si Dr. Villanueva. Humarap siya kay Rosalinda. Ang takot sa kanyang mamata ay napalitan ng isang malamig at nakamamatay na galit. Hampas lupa, sabi ni Dr. Villanueva, ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Ang babaeng nilalait mo, Ginang, ay si Katarina Sanctuario, ang nagisang tagapagmana at may-ari ng buong Sanctuario Medical Group. Pag-aari niya ang ospital na ito, pag-aari niya ang lupang kinatatayuan mo, at pag-aari niya ang buhayng bawat doktor na nandito. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nabitawan emergency room doctor ang kanyang clipboard. Napasinghap ang nurse. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Rosalinda. Mukha siyang nakakita ng multo. Nagsimulang mangining ang kanyang makamay ng napakalakas kaya nabitawan niya ang kanyang pekeng designer bag. Inipong ko ang huling natitirang lakas sa aking katawan. Tiningnan ko si Dr. Villanueva ng diretso sa mata. Ilabas ninyo ang basurang iyan. Bulong ko.
Ang aking boses ay paos, ngunit may kasamang bago at nakakatakot na autoridad. Pumitik si Dr. Villanueva. Agad na lumapit ang dalawang malalaking bodyguard at hinawakan si Rosalinda sa makabilang braso. "Teka, bitawan ninyo ako," sigaw ni Rosalinda. Nakpupumiglas na parang isang mabangis na hayop. "Nanay, ako ngang Vice-Presidenteng Esperia Pharma. Paolo, tulungan mo ako." Kinalatkat nila siya palabas ng emergency room. Dumaan sila sa mga sliding glass doors at walang awang itinapon si Rosalinda sa basang kalsada sa labas. May malakas na bagyo na nananalasa sa labas. Ang huling nakita ko bago sumara ang mga pinto ay si Rosalinda, basang-basa sa putik, sumisigaw sa gitna ng malakas na ulan. Dali ng madam sa Presidential VIP Operating Room. Ngayon din, sigaw ni Dr. Villanueva. Biglang kumilos ang buong ospital. Hindi na ako isang ordinaryong pasyente. Ako na ngayon ang reyna, at ang aking kaharian ay nagising na. Itinulak nila ang aking higaan papasok sa mga pribadong elevator. Ang mga sterile at nakakabulag na ilaw ng VIP operating theater ang sumalubong sa akin. Ang pinakamagagaling na siruhano sa buong bansay nakahanda na. Dahan-dahang naglagay ng maskarang anesthesiologist sa aking mukha. "Magiging maayos po ang lahat, madam," bulong niya ng may matinding paggalang. Ipinikit ko ang aking mamata at nilamon ako ng kadiliman. Nang imulat ko muli ang aking mamata, wala na ang sakit. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng air conditioning at ang amoy ng masariwang orchid. Nakahiga ako sa isang kama na gawa sa purong seda. Napakalaki ng kwarto. Puno ito nga kasangkapang gawa sa mahogani at may malalaking bintana na nagpapakita ngang kumikinang na skyline ng Makati. Nandito ako sa presidential suite ng ospital. Isang pribadong nurse ang tahimik na nakatayo sa gilid. Nang makita niyang gising na ako, agad siyang pumindot ng isang butones. Pumasok si Dr. Villanueva, yumuyuko ng malalim. "Ligtas po ang inyong anak, madam. Nasa private state-of-the-art NICU po siya. Napakaganda niya at malakas ang kanyang puso." Isang luha ang tumulo sa aking pisngi. Hindi ito luhang kalungkutan, kundi luhang isang malamig at nakakatakot na katotohanan. Ang mahina, nakakaawa, at masunuring si Katarina ay namatay na sa operating table na iyon. Ang babaeng nagising sa kwartong ito ay ang bilyonaryang tagapakmana. At sisiguraduhin kong tutupukin ko ang apoy ang buong mundo ni Paolo. "Tawagin mo si Gino," utos ko. Ang boses ko ay hindi nahirap. Ito ay malamig, matalas, at punong kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang minuto, bumukas ang mabibigat na pinto na kwarto. Pumasok si Gino, ang aking elite wealth manager at personal assistant. Nakasuot siya ng isang perpektong charcoal suit, may hawak siyang isang makabagong tablet. 10 taon na siyang naglilingkod sa aking pamilya. Alam niya ang lahat ng aking malihim. "Good evening, Madam Katarina," bati ni Gino. Inayos ang kanyang salamin. I was informed of the situation. "I have already prepared the necessary documents. How would you like to proceed?" Dahan-dahan akong umupo, inaayos ang silk robe sa aking manggabalikat. "Initiate protocol ruin, Gino." Tumango si Gino, mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa screen ng tablet. "Understood, madam. Let us begin with the finances." I freeze mo ang black card na hawak ng nanay niya. Utos ko. I block mo ang lahat ng bank accounts ni Paolo. Ang BDO, ang Metrobank, at ang mga offshore accounts na akala niya ay hindi ko alam. Simutin mo ang lahat ng pondo niya. Iwan mo siyang walang ni isang kusing sa kanyang pangalan. "Don," mabilis na sagot ni Gino. "And his position at Esperia Pharma?" Akala ni Paolo ay isa siyang henyo. Akala niya ay umangat siya sa kumpanya dahil sa kanyang sariling galing at talino. Hindi niya alam na ang Esperia Pharma ay isang subsidiary ng conglomerate ng aking pamilya. Ako ang gumawa ng posisyon na vice-presidente para lang sa kanya. Ako ang nagbabayad ng kanyang milyon-milyong sweldo mula sa sarili kong bulsa. Pinanot ko siyang magnakaw sa sarili kong kumpanya para lang makita kung hanggang saan abot ang kanyang kasakiman. "Tawagan mo ang HR director ng Esperia," sabi ko. Isang malupit na ngiti ang nabuo sa aking malabi. "Tanggalin siya sa trabaho ngayon din." Embezzlement.
corporate fraud. I-file ang lahat ng kaso laban sa kanya. At paalisin siya sa BGC kondo na pag-ari ng kumpanya. I-lock ang mga pinto. Huwag siyang payagang kumuha ng kahit anong gamit. Consider it done, madam, sagot ni Gino. The HR director is on the line with the legal team now. The police have been notified of the fraud. Sumandal ako sa malalambot na unan. Nasaan siya ngayon, Gino? Pinindot ni Gino ang kanyang tablet at ikinonekta ito sa malaking flat-screen TV sa dingding. He is currently at the front desk of the Shangri-La Resort in Boracay, madam. Attempting to check out with his companion, Chloe. I have our private investigators on site, streaming the audio and video live. Bumukas ang screen. Nakita ko si Paulo. Nakasuot siya ngang isang napakamahal na linen shirt at isang pekeng Rolex sa kanyang pulso. Tumatawa siya ng may kayabangan habang nakakapit si Chloe sa kanyang braso. May hawak na bagong Chanel bag si Chloe. Ang pera ko ang bumili ng bag na iyon. Inabot ni Paulo sa front desk manager ang isang platinum card. Iniswipe ito ng manager. Tumunog ang makina. Declined. Kumunot ang nu ni Paulo. Subukan mo ulit. Baka sira ang makina ninyo, sabi niya ng may inis. Iniswipe muli ng manager. Declined pa rin po, sir. Sagot ng manager ng may pagalang. Nagsimulang mataranta si Paulo. Kumuha siya ng isa pang card. Isang gold card. Iniswipe. Declined. Kumuha siyang kanyang debit card. Declined. Ang pilangang mamayayamang turista sa likod nila ay nagsimula ng makbulungan. Binitawan ni Chloe ang braso ni Paulo. Tiningnan niya ito ng may pakainis. Paulo, what is going on? Nakakahiya, bulong ni Chloe, masamang nakatingin sa mga taong nakatingin sa kanila. Wait lang, babe. Nagloko lang siguro ang sistem ng bangko. Utal na sagot ni Paulo. Namumula ang kanyang mukha sa matinding kahihiyan. Biglang tumunog ang telepono ni Paulo. Sinagot niya ito. Sinusubukang magmukhang importante sa harapan ni mga tao. Hello? Yes, this is the Vice President of Esperia Pharma. Ang boses ng HR Director ay umalingaw-ngaw sa telepono. Sapat ang lakas para marinig ng mikropono ng aming investigator. Paulo, this is HR. You are terminated effective immediately. We have uncovered massive embezzlement and corporate fraud linked to your accounts. The police have been notified. Furthermore, you are evicted from the company condo in BGC. Security has already changed the locks. Nang hina ang matuhot ni Paulo, nabitawan niya ang kanyang telepono. Tumama ito sa marmol na sahi ng lobby. Narinig ni Chloe ang lahat. Nanlaki ang kanyang mamata sa takot. Hindi para kay Paulo, kundi para sa kanyang sariling kinabukasan. Terminated? Fraud? Sigaw ni Chloe. Umatras siya palayo kay Paulo na parang may nakakahawang sakit ito. Wala ka na palang pera. You pathetic loser. Tumalikot si Chloe at naglakad palayo. Iniwan niya si Paulo na nakatayo mag-isa, hiyang-hiya sa harap ng maraming tao, walang pera at walang matatakbuhan. Namatay ang screen. Humarap sa akin si Gino. Flawless execution, madam. Bago ako makasagot, tumunok ang ikalawang telepono ni Gino. Isa itong clone line na sumasalo sa matawag ni Paulo. Inilagay ito ni Gino sa speaker. Si Rosalinda ang tumatawag. Sumisigaw siya at umiyak ng hysterical. Paulo, tulungan mo ako. Pinalayas ako sa ospital. Yung asawa mo, si Katarina, siya daw ang may-aring sangtuaryo. At yung makar mo, hindi gumagana. Nakatambay ako sa ulan, Paulo. Pinakinggan kong mabuti ang isasagot ni Paulo. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ang kanyang narcissistic na ego ay tumatangging tanggapin ang katotohanan. Ma, kumalma ka. Imposible iyan. Isang hamak na probinsya na lang si Katarina. Baka nagwawala lang siya dahil nalaman niya yung tungkol sa amin ni Chloe. Nag-inarte lang iyan para pansinin ko siya. Uwi ako ngang Maynila ngayon din, patuloy ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ngang mayabang na kumpiyansa. Bibili ako ngang murang bulaklak. Papaluin ko siyang leksyon at makikita mo, luluhod iyan sa akin para magmakaawa. Ako ang lalaki sa pamamahay na ito, na mamatay ang tawag. Tumingin ako sa labas ngang bintana, sa madilim at maulan na kalangitan ngang Maynila. Nagpapabook na si Paulo ngang flight pabalik.
Akala niya ay uwi siya para takutin at lokohin ang isang mahina at desperadang asawa. Wala siyang kaalam-alam na naglalakat siya ng diretso sa bibig ng isang bilyonaryang handang lumamon sa kanya ng buo. Kinabukasan, eksaktong alas 10 ng umaga, narinig ko ang pamilyar at mabibigat na yabag sa labas ng aking presidential suite. Bumukas ng marahas ang malalaking pintong gawa sa mahogani. Pumasok si Paolo. Pawis na pawis siya. Magulo ang kanyang buhok at lukot ang kanyang mamahaling linen shirt. May bitbit siyang isang maliit na buket ng mamurang rosas na halatang binili lang niya sa gilid ng kalsada. Nang makita niya ako na nakaupo sa aking kama, suot ang isang puting silk robe, agad siyang naksuot ng isang pekeng ngiti. Ang ngiting ginamit niya sa loob ng 5 taon para lokohin ako. Katarina, babe, sabi niya. Nagmamadaling lumapit sa aking higaan. Ano ba itong kalokohan na ito? Bakit hindi gumagana ang makart ko? Bakit may magwardiya sa labas? Inilahat niya ang kanyang kamay para hawakan ang aking pisingi. Bago pa man dumampi ang kanyang balat sa akin, 2 malalaking bodyguard ang humakbang pasulong. Hinawakan nila ang makabilang braso ni Paolo at malakas siyang itinulak pa atras. Muntik nang matumba si Paolo, nalaglag ang mamurang rosas sa sahig, nanlaki ang kanyang mamata sa gulat at galit. Ano ba ito? Sigaw ni Paolo. Tinitingnan ang mga guwardiya. Asawa ko iyan. Katarina, sabihan mo nga itong matauhan ng ospital na lumabas. Nakakahiya sa posisyon ko bilang vice-presidente. Tiningnan ko siya. Wala akong naramdamang galit. Wala akong naramdamang lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig at nakakapasong pandidiri. Huwag mo akong tatawaging babe, mabagal at malinaw kong sabi. At huwag na huwag ka nang lalapit sa akin. Napakunot ang nuni Paolo. Nagsimula na naman siyang mag-isip ngang paraan para baliktarin ang sitwasyon. Nagsimula na naman siyang mag-gaslight. Babe, alam kong galit ka, sabi niya. Pinapalambot ang kanyang boses. Alam kong na-stress ka sa panganganak. Hormones lang iyan. At yung tungkol sa boracay, business meeting iyon. Kasama ko ang mga kliyente. Tumawa ako, isang mahina malamig at walang pusong tawa na umalingaw-naw sa buong suite. Business meeting? Tanong ko, kasama si Chloe. Sa isang 6 na bituing resort kung saan umorder kayo ng 3 bote ng pinakamahal na champagne? Namutla si Paolo. Napalunok siya. Paano mo nalaman iyan? Utal niyang tanong. Pumitik ako. Mula sa madilim na sulok ngang kwarto, lumabas si Gino. Impeccable ang kanyang suot na charcoal suit. May hawak siyang isang makapal na itim na folder. Gino, pakibasa ng mga business expenses ng aking asawa, utos ko. Inayos ni Gino ang kanyang salamin. Yes, Madam Katarina. Binuksan ni Gino ang folder. 200,000 piso para sa isang diamond necklace mula sa Bulgari. 50,000 piso para sa isang private dinner sa Antonios. 1,000,000 piso na inilipat sa isang offshore account sa Cayman Islands nung nakaraang buwan. Bawat salita ni Gino ay parang isang patalim na ibinabaon sa dibdib ni Paolo. Nagsimulang manginig ang mga labi nga aking asawa. Sino ang lalaking ito? Sigaw ni Paolo, sinusubukang magmukhang matapang. Katarina, ano bang nangyayari? Bakit may access ang lalaking ito sa mabang accounts ko? Idedemanda ko kayo ng invasion of privacy. Hindi iyon ang bank accounts mo, Paolo, sagot ko. Sumandal ako sa malalambot na unan at tinitigan siya ng diretso sa mata. Prako iyon, lahat ng iyon. Umiling si Paolo. Baliw ka na ba? Pera ko yon. Sweldo ko yon mula sa Esperia Pharma. Pinagirapan ko yon. Ako ang vice-presidente. Wala kang pinahirapan, Paolo, madiin kong sabi. Wala kang talino, wala kang galing. Isa kang hamak na social climber mula sa probinsya na hindi man lang pumasa sa basic entrance exam ngang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Ang kanyang mayabang na postura ay unti-unting gumuho. Ang Esperia Pharma ay isang subsidiary, ang Sanctuario Medical Group, patuloy ko. At ang Sanctuario Medical Group ay pagari ang pamilya ko. Ako ang nagisang tagapagmana. Tiningnan ko ang kanyang sapatos, pataas sa kanyang pantalon hanggang sa kanyang mukha. Ako ang gumawang posisyon mo.
Ako ang nagbayad ng sweldo mo. Ako ang bumili ng kotseng minamaneho mo. Ako ang nagbayad ng tsondo na tinitirhan ng nanay mo. Ang buong buhay mo, Paulo, ay isang charity project na pinondohan ko. Napaatras si Paulo. Parang nawalan ng hangin ang kanyang magabaga. Hindi siya makapagsalita. Umiling-iling siya. Pilit na tinatanggihan ang katotohanang sumisira sa kanyang ilusyon. Hindi totoo iyan, bulong niya. Isa kang mahirap. Nakatira tayo sa maliit na apartment. Gusto kong malaman kung totoo ang pag-ibig mo, sagot ko. Gusto kong malaman kung kaya mong mahalin ang isang babaeng walang may bibigay kundi ang kanyang puso. Ngunit pinatunayan mo na isa ka lang linta, isang magnanakaw. Tumingin ako kay Gino, ibigay mo sa kanya ang mga dokumento. Naglakad si Gino palapit kay Paulo at inihagis ang makapal na folder sa dibdib nito, nalaglag ang mapapel sa sahig. Mga kopya ng bank transfers, mga litrato nila ni Chloe at ang opisyal na termination letter mula sa HR. You are officially terminated for massive corporate fraud and embezzlement, malamig na sabi ni Gino. The legal team has already filed the criminal charges. You have absolutely nothing left. Biglang sumabog sa galit si Paulo. Namula ang kanyang mukha at umumbok ang maugat sa kanyang lik. Hayop ka! Sigaw niya. Susugot sana, palapit sa akin. Niloko mo ako. Pinakmukha mo akong tanga. Bago pa siya makahakbang ng 2 beses, hinablot siyang mga bodyguard. Inilapat nila ang kanyang mukha sa malamig na marmol na sahig. Namilipit si Paulo sa sakit habang nakadiin ang tuhod ng isang guwardiya sa kanyang likod. Ilabas ninyo ang basurang iyan. Utos ko, hindi man lang nagbabago ang tono ng aking boses. Huwag ninyo siyang papasukin sa kahit anong pasilidad ng sanktuaryo. Kinalatkat nila si Paulo palabas ng kwarto. Sumisigaw siya, nakmumura, at nakmamakaawa. Ngunit ang mapinto ay sumara, at bumalik ang tahimik at payapang atmosfera ng aking suite. Madam, sabi ni Gino, nakatayo ng tuwid sa aking gilid. The police are waiting for him at the lobby of the Esperia headquarters. But I instructed security to let him run first. Let him feel the doors closing one by one. Magaling Gino, bulong ko. Hayaan mo siyang maranasan ang impyerno. Tumakbo si Paulo palabas ng ospital. Wala siyang sasakyan dahil na-block na ang kanyang mga credit card at wala siyang pambayad sa taxi. Naglakad siya sa ilalim ng mainit na araw ng Maynila, pawis na pawis, hanggang sa makarating siya sa Bonifacio Global City. Dumiretso siya sa matataas na glass doors ng Esperia Pharma headquarters. Inilabas niya ang kanyang corporate ID at itinapat ito sa scanner. Tumunog ang makina. Isang malakas at pulang ilaw ang umilaw. Access denied. Sinubukan niya ulit. Access denied. Nagsimula siyang kalampagin ang salamin. Buksan ninyo ito. Ako ang vice-presidente. Sigaw niya sa mga guwardiya sa loob. Lumabas ang 3 security guard. Sila ang magwardiya na palagi niyang sinisigawan at minamaliit noon. Ngayon, tiningnan nila si Paulo na parang isang pulubi. Umalis na kayo dito, sir, sabi nung head guard. Bawal na po kayo sa premises. Hindi ninyo ako pwedeng paalisin. Tatawagan ko ang HR. Kinuha ni Paulo ang kanyang telepono, ngunit bago niya ito magawa, lumabas ang HR director, isang mataray at istriktong babae na may hawak na megafone. Mr. Paulo, umalingaw ang boses ng HR director sa buong lobby, dining ng lahat ng mga empleyado at dumadaan. You are a fraud. Your aptitude tests were the lowest in the history of this company. You are a ghost employee given a fake title. Pack up your pathetic lies and leave before we have you arrested for trespassing. Nagsimulang magbulungan ang matao. May mga kumuhang video gamit ang kanilang mga telepono. Ang dakilang vice-presidente ngayon ay pinagtatawanan sa gitna ng bigesi. Nang hina ang mga tuhod ni Paulo. Tumalikot siya at tumakbo palayo. Tinatakasan ang mga matang nang huhusga sa kanya. Tumakbo siya papunta sa luxury chondo na ibinigay ko sa kanyang ina. Ang chondo kung saan nakasta si Rosalinda na parang isang reyna. Pagdating niya sa hallway ngang 50 palapag, nakita niya ang isang nakakawang eksena. Nakaupo si Rosalinda sa sahig. Umiyak siya ng malakas. Nakakalat sa paligid niya ang murang damit at mga pekeng designer bags na binili niya sa Green Hills.
Sa pinto ng kondo may isang malaking padlock at isang opisyal na legal notice mula sa korte. Seized property. Ma? Anong nangyari? Tanong ni Paolo, hinihingal at pawis na pawis. Tumala si Rosalinda at nang makita ang kanyang anak, agad siyang tumayo at sinampal ito ng malakas. Walang hiya ka. Sigaw ni Rosalinda, pinalayas ako nga guwardiya. Sabi nila, pag-ari daw ng asawa mo itong tsondo. Anong ginawa mo, Paolo? Bakit tayo nakakaganito? Ma, kinuha ni Katarina ang lahat. Umiyak na sagot ni Paolo. Siya ang may-ari ng kumpanya. Wala na tayong pera. Wala na akong trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Ang kanyang pangarap na maging isang donya ay gumuho sa isang iglap. Ngunit ang kanyang kasakiman ay hindi pa rin nawawala. Teka, sabi ni Rosalinda, pinupunasan ang kanyang maluha. May prapa tayo, yung kotseng Mercedes mo, isang natin, at itong maalahas na ibinigay mo sa akin. Yung diamanteng singsing at yung gintong relo. Bilyonaryo pala ang asawa mo. Kukuha tayo ngang magaling na abogado at kukunin natin ang kalahati ngang yaman niya. Nakaroon na malit na pakasasam sa mata ni Paolo. Tama, ang kotse, ang kaalahas. Bumaba sila sa basement parking. Nandun pa rin ang Mercedes. Sumakay sila at nakmaneho papunta sa isang kilalang sanglaan ng mga luxury cars sa Makati. Pagdating nila doon, kinausap ni Paolo ang may-ari ngang sanglaan. Inabot niya ang masusi at ang rehistro. Kailangan kong cash ngayon din. Kahit 2 milyong piso lang, mabilis na sabi ni Paolo. Tiningnan ng may-ari ang rehistro. Pumasok siya sa kanyang opisina para i-check ang plaka sa system. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas ang may-ari na may kasamang 2 armadong guardia. Pasensya na sir, sabi ngang may-ari, ang boses ay malamig, hindi ko pwedeng tanggapin ang kotseng ito. Bakit hindi? Bago pa iyan, sigaw ni Paolo. Dahil naka-flag ang plaka nito sa system ng Highway Patrol Group, sagot ng may-ari, karnap po ito. O mas tamang sabihin, property of Esperia Pharma na inireport na ninakaw ng isang empleyado. Umalis na kayo bago ko patawagan ang mga pulis. Nataranta si Paolo. Inilanilla si Rosalinda palabas en eje sanglan. Iniwan nila ang kotse sa hilid na kalsada, takot na mahuli en eje a mega autoridad. Wala na tayong sasakyan? Paano na tayo? Umiyak na sabi ni Rosalinda. Yung maalahas ma, ay sangla natin yung maalahas. Desperadong sagot ni Paolo. Naglakad sila papunta sa isang high-end na jewelry appraiser sa loob ng isang mall. Pumasok si Rosalinda ng may yabang. Inilapag ang kanyang singsing at relo sa glass counter. Gusto kong isang layan. Diamante yan at purong ginto. Bigyan mo ako ng 1 milyong piso, utos ni Rosalinda sa appraiser. Kinuha nga appraiser ang kanyang lopa at tiningnang mabuti ang singsing. Pagkatapos ay tiningnan niya ang relo. Kumunot ang noong appraiser. Tiningnan niya si Rosalinda na parang nagbibiro ito. Mrs. Pasensya na po, pero hindi kami tumatanggap ng mga peke. Magalang na sabi ng appraiser. Peke? Sigaw ni Rosalinda. Anong peke? Bigay iyan ng anak ko? Vice-presidente siya ngang isang malaking kumpanya. Bumuntong hininga ang appraiser. Mrs. Ang bato sa singsing na ito ay simpleng cubic zirconia. Salamin lang po ito. At ang relo ay mumurahing bakal na kinulayan lang ginto para magmukhang mamahalin. Wala pa pong 500 piso ang halaga ng 2 ito kapag pinagsama. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rosalinda. Tiningnan niya ang appraiser, tiningnan niya ang mapekeng alahas, at dahan-dahan lumingon siya sa kanyang anak. Namumutlas si Paolo. Umatras siya ng isang hakbang. Ma, magpapaliwanag ako. Peke? Bulong ni Rosalinda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Binigyan mo akong peke? Ma, kailangan ko kasing tipirin yung pera nun para... Para saan? Para sa kabit mo? Sumigaw si Rosalinda. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong tindahan. Habang yung pokpok na iyon ay binibilhan mo ng totong diamante at mga bagong bag gamit ang pera nga asawa mo, ang sarili mong ina ay binibigyan mo ng basurang galing sa bangketa. Hayop ka, walang kwentang anak, sumugot si Rosalinda. Hinawakan niya ang buhok ni Paolo
at sinabunutan ito ng buong lakas. Ma! Aray! Tama na! Sigaw ni Paulo, sinusubukang itulak ang kanyang ina, ngunit parang nasapyan si Rosalinda. Kinalmot niya ang mukha ni Paulo, dumugo ang pisngi ng kanyang anak, sinampal niya ito ng paulit-ulit. Ipinagmalaki ko pa itong singsing na ito sa mga kumare ko sa probinsya, sabi ko galing sa mayamang anak ko, tapos pagka, basura, katulad mo, basura ka. Nawalan ng pasensya si Paulo. Sa sobrang desperasyon at galit, itinulak niya ng malakas si Rosalinda. Tumilapon ang matanda at bumaksak sa matigas na sahig ng mall. Nakagulo ang mataw. Tumakbo ang mga security guard ng mall at pinahiwalay ang mag-ina. Duguan ang mukha ni Paulo habang si Rosalinda ay humahagulgol sa sahig. Isinusumpa ang sariling anak. Tumakas si Paulo. Tumakbo siya palabas ng mall. Hindi pinapansin ang gulan na nagsisimula ng bumaksak. May isa pa siyang pag-asa, si Chloe. May para si Chloe. May mga alahas si Chloe na binili niya gamit ang aking pera. Baka sakaling tulungan siya nito. Baka sakaling totoo ang pag-ibig nito sa kanya. Tumakbo si Paulo hanggang sa makarating siya sa Forbes Park. Basang-basa siya sa ulan, duguan, at mukhang pulubi. Pumasok siya sa lobby ng luxury condo na binili niya para kay Chloe. Kilala siya ng mga guardia kaya pinapasok siya. Sumakay siya sa elevator papunta sa penthouse. Ginamit niya ang kanyang susi, ngunit hindi ito gumana. Pinalitan na ang lock. Kinalampak niya ang pinto. Chloe! Chloe! Buksan mo ito! Ako ito! Si Paulo! Tulungan mo ako! Bumukas ang pinto. Nakatayo si Chloe. Suot niya ang isang mamahaling silk robe. Sa likod niya, nakita ni Paulo ang mabukas na Rimowa suitcase. Puno ito ng mga bundle ng cash, mga mamahaling relo, at mga designer bags. Oh my God, Paulo! Sabi ni Chloe, nakanggiwi ang muka sa pandidiri. Are you seriously crying right now? It's so pathetic. Like, ew, look at you. You're dripping wet on my Persian rug. Chloe, please. Nagmakaawa si Paulo, lumuluhod sa harap ng pinto. Kinuha ni Katarina ang lahat. Wala na akong pera. Wala na akong pamilya. Kailangan kong tulong mo. Ipagbili natin yung magabag na binili ko para sa iyo. Magtago tayo. Tumawa si Chloe. Isang matinis at malupit na tawa. Binili mo para sa akin. Paulo, wake up. Pera yon ng asawa mo. You were just a walking ATM. And now, your account is zero. Hinawakan ni Chloe ang pinto para isara ito. You wear cheap cologne, Paulo. You don't know how to hold a wine glass. You were always a peasant pretending to be a king. I just tolerated you for the lifestyle. Biglang may lumitaw na isang malaking lalaki sa likod ni Chloe. Isang matandang dayuhan na may suot na mamahaling relo at humihitit ng tabako. Ang bagong sugar daddy. Is there a problem here, baby? Tanong ng dayuhan. No, honey. Just a beggar asking for loose change, malambing na sagot ni Chloe. Sumenyas ang dayuhan. Mula sa loop ng chondo, lumabas ang dalawang malalaking bodyguard. Get this trash out of my sight, utos ng dayuhan. Hinawakan ng mga bodyguard si Paulo sa kwelyo. Kinalatkat nila siya papunta sa fire exit. At doon, sa madilim na hagdanan, binugbok nila si Paulo ng walang awa. Sikat sa sikmura, suntok sa mukha, tuhod sa tadyang, namilipit si Paulo sa sakit, sumusukang dugo, habang naririnig niya ang halahak ni Chloe mula sa loop ng chondo. Itinapon nila ang duguang katawan ni Paulo sa likod ng building, sa tabingang magabasurahan. Bumuhos ang malakas na ulan. Nakahiga si Paulo sa putik, hindi makagalaw sa sobrang sakit. Biglang may umilaw na pula at asul sa kanyang mukha. Narinig niya ang tunog ng sirena. 3 police car ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang mapulis, may hawa ng mga baril at posas. Paulo San Diego, sabi ang hepe ang pulisya. You are under arrest for massive corporate fraud, embezzlement, and grand theft. You have the right to remain silent. Binaliktad nila si Paulo at isinuot ang malamig na posas sa kanyang mapulso. Umiyak si Paulo. Isang mahina at nakakaawang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kasakiman. 6 na buwan ang lumipas. Malamig at tahimik ang loop ng sala ng korte sa Makati. Nakaupo ako sa unahan,
Suot ang isang itim na designer suit. Sa tabi ko ay si Gino at ang aking pangkat ng nga pinakamagagaling na abogado sa bansa. Bumukas ang pinto sa gilid. Pumasok si Paolo. Inaalalayan ng dalawang pulis. Halos hindi ko na siya makilala. Nawala na ang kanyang mayabang na postura. Sobrang payat niya, tila butot balat na lamang. Ang kanyang buhok ay manipis at magulo. Nakasuot siya ang isang maluwag at kupas na dilaw na uniforme ngang bilangguan. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mamata. Nagsimulang manginig ang kanyang malabi. Katarina, bulong niya. Ang kanyang boses ay paos at basag. Hindi ko siya pinansin. Tumingin lang ako sa unahan. Hinihintay ang pagpasok ng huwes. Nagsimula ang pagdinig. Inilata nga aking maabogado ang lahat ng ebidensya. Ang mapekeng resibo, ang maninakaw na pondo, ang ma-offshore accounts. Walang laban ang publikatorni na itinalaga kay Paolo. Bago ibaba ang hatol, binigyan ng pagkakataon ang akusado na magsalita. Tumayo si Paolo, nangingini ang kanyang nga tuhod. Tumingin siya sa akin at nagsimulang umiyak ng humahagulgol. Katarina, maawa ka sa akin, pagmamakaawa niya, lumuluhod sa loob ni witness stand. Alalahanin mo yung maaraw natin sa maliit na apartment sa Quezon City. Masaya tayo nun, di ba? Kumakain tayo ang sardinas, nagtatawanan tayo. Mahal na mahal kita. Katarina, patawarin mo na ako. Para sa anak natin, gusto kong maging ama sa kanya. Tiningnan ko siya. Ang aking mukha ay parang yelo. Walang emosyon, walang awa. Tumayo ako. Tumingin ako sa huwes. Humihingi ng permiso para sumagot. Tumango ang huwes. Humarap ako kay Paolo. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim na kayang pumatay. Hindi tayo naging masaya, Paolo, malamig kong sabi. Naging masaya ka dahil may nagpapanggap na mahina para maramdaman mong malakas ka. Naging masaya ka dahil akala mo ay kontrolado mo ako. Tiningnan ko ang kanyang nakakahawangan nyo. At huwag mong babanggitin ang anak ko. Hindi ko hahayaan na dalhin niya ang apelidong isang magnanakaw. Hindi ko hahayaan na makita niya ang isang duwak na lalaking walang ibang ginawa kundi manloko at mang-abuso. Para sa akin at para sa batas, patay na ang kanyang ama. Bumaksak ang manggabalikat ni Paolo. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang magkakamay at umiyak ng malakas, isang tuno ng purong desperasyon. Pumukpok ang huwes ang kanyang havel. Guilty beyond reasonable doubt. Idineklara ng huwes. I sentenced the accused to 5 to 8 years in the National Penitentiary. Furthermore, he is ordered to pay full restitution of 50 million pesos to Esperia Pharma. Tapos na, kinalatkat nga pulis si Paolo palabas ng korte. Ang kanyang maiyak ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng mawala. Isang maulan na gabi sa Maynila. Sa labas ng isang mamahaling restaurant sa Makati, may isang pulubi na nagahalungkat sa mga basurahan. Nakasuot siya ng mapunit at maruruming damit. Puno ng sugat ang kanyang mabraso at umubo siya ng malakas. Si Rosalinda, wala siyang matirhan. Wala siyang makain. Ang kanyang mapekeng kaibigan. Sa probinsya ay itinakwil siya nang malaman nilang nakulong ang kanyang anak. Nakakita siyang isang kalahating kinain na burger sa loop ng basurahan. Kinuha niya ito at akmang isusubo nang biglang may huminto sa kanyang harapan. Isang itim na mayba. Kumikinang ito sa ilalim ng mailawng kalsada. Dahan-dahang bumaba ang tinted na bintana sa likod. Nakatayo si Rosalinda, hawak ang maruming pakain, tumingin siya sa loop ng sasakyan. Nandun ako. Nakasuot ng isang purong puting dress, may suot na diamond necklace na nakakahalaga ng milyon-milyon. Ang aking buhok ay perpektong nakaayos, ang aking balat ay makinis at malinis. Nanlaki ang mga mata ni Rosalinda. Nakilala niya ako, ang babaeng tinawag niyang Linta, ang babaeng itinulak niya sa hagdan. Katarina, bulong ni Rosalinda, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at hiya. Inilahat niya ang kanyang nanginginig at maruming kamay palapit sa bintana ngang sasakyan. Parang awa mo na, Katarina, gutom na ako, tulungan mo ako. Hindi ako ngumiti. Hindi ako sumimangot. Tinitigan ko lang siya. Isang malamig, tahimik, at nakakapasong, titik ng absolutong tagumpay.
Pinanut ko kung paano siya lamunin ng kanyang sariling hiya. Pinanut ko kung paano niya napagtanto na ang buhay niya ngayon ay resulta ng kanyang sariling kasamaan. Pinindot ko ang isang butones. Dahan-dahang tumaas ang tinted na bintana. Tinatakpan ang kanyang nakakaawang mukha. Umalis tayo, Gino. Utos ko sa akin driver. Umarangkada ang Mayba. Pag-alis ng sasakyan, tumalsik ang maruming tubig mula sa kalsada, direktang tumama kay Rosalinda. Naiwan siyang umiyak sa gutter, mag-isa, sa gitna ng malakas na bagyo. Isang maraw na hapon sa Forbes Park. Nakatayo ako sa balkonahe nga, aming malawak na mansyon. Sa ibaba, sa berdeng damuhan, nakita ko ang aking mamagulang na nakikipaglaro sa aking anak. Malusok siya, masaya, ligtas. Humigop akong sa amula sa isang porselanang tasa. Ako na ngayon ang vice-presidente en buong Sanctuario Chonglomrate. Hawak ko ang kapangyarihan. Hawak ko ang aking kinabukasan. Tinuruan tayong lipunan na ang pagiging mabuting babae ay ang pagiging martir, na kailangan nating magtiis, magsakripisyo, at magpatawad kahit na sinisira na tayo nga taong inaakala nating nakmamahal sa atin. Naniwala ako doon. Ibinaba ko ang aking sarili para lang itaas ang isang lalaking walang kwenta. Ngunit natutunan ko ang isang mahalagang leksyon sa lupngang malamig na emergency room na iyon. Ang pag-ibig na humihingi ng iyong pagkatao ay hindi pag-ibig. Ito ay pagnanakaw. Hindi mo kailangang maging biktima. Hindi mo kailangang maghintayng karma. Ang pinakamatamis na pahihiganti ay hindi ang pagpatay sa iyong kaawe. Ito ay ang pag-alis ng lahat ng kanilang kapangyarihan. Habang pinapanut mo silang mabuhay sa mundong ikaw ang nakmamay-ari. Ako si Katarina Sanctuario. At ito ang aking imperyo.